Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, another business tips, sari-sari store tips na naman po ang i-share ko sa inyo ngayong hapon na to. Huwag nyo na guys i-mind yung maririnig nyo ng mga kaluskos dito kasi yung mga tuta namin ay naglalaro dito sa loob ng tindahan. So, ang topic natin ngayon guys is about kakompetensya. Ano nga ba ang lamang ko sa aking mga kakompetensya? Anong meron ako or ang tindahan ko na wala sa mga kakompetensya ko? So, yan yung itatakal natin guys dito sa aking sari-sari store. Bago po yon, gusto ko lamang pong mag-shout out sa aking mga subscribers, ayan, organic viewers, silent viewers, at sa lahat ng mga supporters ko. Thank you so much po sa inyong lahat mga kasari. Road to 18K subscribers na po tayo. Nagkamali po ako ng sabi doon sa aking latest vlog. Kasi ang nasabi ko po doon ay road to 19K. Masyado tayong excited. Excited guys, 18K lang po. So, ayun, darating din tayo sa 19K pero 18K muna. Ayan, ang number 1 na masashare ko sa inyo na I think na lamang ko sa aking mga kakompetensya. Ito, honest lang ako guys ha. Hindi ako bias sa sarili ko. I think meron ako ng mga ilang items na wala sa kanila. Yun yung aking mini-make sure talaga dito mga kasari. Kahit pa bumili ako kunwari ng mga items, kunwari ng lagi kong ine-example sa inyo ng Pure Foods corned beef, yan, yung Pure Foods corned beef na tinatawag kong pangmayaman na corned beef. Hindi ako nagpapawala niyan dito. Kasi talagang minsan may naghahanap talaga niyang pangmayaman na corned beef na yan. At 83 pesos na po ang bentahan ko sa corned beef na yan. Dati 70 plus lang kasi nga pamahal siya ng pamahal. Pero kahit mahal siya, meron pa rin mga naghahanap. Kaya kahit 2 peraso, 3 peraso, hindi po ako nagpapawala niyan dito sa tindahan. Pati yung mga pandikit, yung mga mighty band, lapis, ballpen, hindi ako nagpapawala niyan. Hindi po kasi lahat ng tindahan ay bumibili ng mga items na hindi naman hanapin masyado. Kasi nanghihinayang sila kasi nga baka masira or ma-expired or kaya masira ng, alam nyo na, ng mga mababait, alam nyo yun, tapos yung pinuhunan nila malulugi lang. Ayaw ng mga ibang sari-sari store owner na i-ano yung puhunan nila, 'di ba? Ayaw nilang, alam nyo yun, ayaw nilang, ang hirap i-explain, i-risk yung kanilang puhunan. Pero ako go lang kasi hindi naman ako bumibili ng labis-labis. Bumibili ako papera-peraso lang. Para in case nga na may maghanap ay tayo ay meron na mai-o-offer sa ating mga customer. So gaya ng gamis, mostly lahat ng nating dahan ay nagtitinda ng gamis. Pero meron ditong mga kakompetensya ko, hindi sila nagtitinda ng gamis. Kasi magkano lang daw ang tubo. Hassle pa sa pagtitinda. Ayaw nila nang naiistorbo sila ng mga bata. Kasi 'di ba ang mga bata guys, pabalik-balik 'yan. Minsan piso lang ang bibilihin, pabalik-balik pa nakakatatlo or hanggang 5 beses pang bumabalik. Palima-limang piso, 2 piso, minsan piso nga, 'di ba? Ako hindi ako naaasap sa ganung bata kasi natutuwa pa nga ako kapag napapansin nila yung mga gamis. Basta i-make sure nyo yung mga gamis na kukunin nyo is makukulay at iba't iba ang design. Gustong-gusto yan ng mga bata. Ako, hindi ako nangungunti sa pagtitinda ko ng gamis. Kahit pasampu-sampu ang tubo niyan kada isang tab. Hindi kasi ako bumibili ng kilo-kilo kasi hindi naman masyadong kalakasan. Pangpaakit lang sa mga bata. So, I think yan yung isang lamang ko sa aking mga kakompetensya. Hindi ako nangungunti or nangangamba na bumili ng mga items na alam ko napapatok naman sa aking tindahan. Second is yung aking pricing. Diyan ako guys, tingin ko na lamang ako sa aking mga customer. Kasi napakarami kong mga produkto na nalalaman ko na mas mura ang pagtitinda ko kesa sa aking mga kakompetensya. Like sa mga, kunwari sa Sting, Cobra, mas mababa ako ng 5 piso.
Gaya sa mineral water na 1 litro, mas mababa ako ng 3 sa bentahan ng aking kakumpetensya at sobrang dami pa. Ang magic sarap ko, 5 piso lang sa kakumpetensya ko sa is. 'Di ba? Sobrang daming mga items na mas mababa dito sa aking tindahan. And I think yun yung lamang ko, kaya pinupuntahan pa rin ng mga customer ko yung tindahan ko, 'di ba? Kahit medyo paloob yung ating tindahan at hindi tabing kalsada, bumebenta pa din. Hindi nabubokya yung ating tindahan. Kaya yun guys, yung naisip ko na isa na lamang ko sa aking mga kakumpetensya, yung pricing ng aking mga paninda. Kasi nga naman, 'di ba guys, isang technique ko na rin 'yan eh. Kasi loob na nga yung tindahan mo, tapos mamahalan mo pa, 'di ba? Mas mahal ka pa dun sa mga kakumpetensya mo na nasa tabing kalsada ang pwesto. So paano ka pa dadayuhin ng mga customer, 'di ba? And isa rin guys na technique, yung dapat halos kumpletuhin nyo na yung inyong mga paninda para hindi na pumunta sa iba yung inyong mga customer. Kasi ayaw na ayaw yan ng mga customer na yung hinahanap nila. Ayan guys, meron lang bumili sa atin ng sigarilyo na Camel. Isa din yan na ihahalimbawa ko sa inyo. Yung presyohan ko ng Camel is 6 pesos. Sa kakumpetensya ko is 7 pesos. Mas mababa ng piso. 'Di ba? Yung Winston ko 7 pesos. Sa kakumpetensya ko 8 pesos. Mas mababa yung pagpa-pricing natin sa ating kakumpetensya. At isa yan sa nakakahatak sa mga customer. Kaya yun guys, yung lamang ko sa aking mga kakumpetensya. Hindi naman sa pagmamayabang, sinasabi ko lang yung totoo at sa yung nakikita ko at na-experience ko. Ayan, gaya ng bumili sa ating customer, kahit medyo bad vibes yung pagbili niya sa atin, padabog, tapos nakikisindi na nga lang, inihagis pa yung lighter natin, buti na lang nakatali yung lighter natin. Pinabayaan na lang natin, hindi na lang natin pinansin. So isa din yan sa, alam nyo na, pag-ano natin bilang tindera, yung mahaba yung pasensya natin. So, isa din yan sa lamang natin sa ating kakumpetensya. Kasi meron tayong mga nababalitaan. Siyempre, sinasabi din ng mga customer na na-experience nila sa ating mga kakumpetensya is yun nga, alam nyo na, lalo na kapag buo ang pera nila, tapos dito sila pupunta sa akin. Lagi kasi ako guys may pamalit sa mga 500 peso bill, 1,000 peso bill. Kahit maaga yan, basta meron, papalitan natin yan hanggat bibili ka sa tindahan ko. Pero kung hindi ka bibili, magpapapalit ka lang, pag-iisipan ko muna kung papalitan ko kasi baka ako yung maubusan sa pamalit sa mga buo. So isa yan. Kaya ko naman nalalaman guys yung mga ano ng mga kakumpetensya ko, gawa rin ng mga customer. Sila rin yung nagkukwento. Syempre may konting tanong na rin tayo, 'di ba? Parang strategy natin guys kung paano natin malalamangan yung ating mga kakumpetensya. Kasi sa negosyo, lalo na sa tindahan, unti-unti nang umuusbong mga nagtatayo ng tindahan. 'Di ba guys? Kasi sa pagsasari-sari store, mabilis lang naman yan itayo hanggat meron kayong puhunan eh. Pero ang mahirap yung panindigan kung hanggang kailan kayo magtitindahan. So, yun guys. Isa pa sa lamang ko kay customer is yung oras ng pagbubukas. Lagi kasi ako kauna-unahan nagbubukas. Isa sa kauna-unahan. Kasi kapag nag-o-open ako, syempre sinisilip ko kung bukas na yung kakumpetensya ko. Nakikita ko sarap pa. So, mas nauuna akong magkaroon ng buena mano. Isa yan sa lamang ko sa aking mga kakumpetensya. Diba po, mga kasari? At nalalaman din ng mga customer ko na ganong oras ay open na yung tindahan ko. Dapat consistent din po tayo. Kahit po yun sa pagsasara, hindi ako masyadong consistent. Minsan napapaaga pa. Kasi nga alam ko naman na ipapahinga ko na yung oras na ipaghihintay ko dito. Kasi wala naman masyado na talagang bumibili ng ganong oras. Pero consistent ako sa pag-o-open ng tindahan. Para sa akin, 5:30 ay late na. Minsan nag-open ako ng tindahan, wala pang 5. Minsan naman saktong 5. Minsan naman 5:15, ganyan. 5:10. Mga ganun lang. Pero 5:30 late na po yun sa akin kasi medyo maliwanag na yun.
Tapos, lagi nating iisipin mga kasari, dapat palagi tayong lamang sa ating mga kakumpetensya, hindi man sa presyo, siguro sa attitude na rin natin, yung kindness natin sa ating mga customer, yung care natin sa kanila, 'di ba? Hindi lang yung basta kumita tayo at magkaroon ng benta, dapat may care din tayo sa ating mga customer, 'di ba? In terms na good quality yung binibigay natin kay customer ng mga product, mga items, and then malinis, 'di ba? So yun yung aking sinasabi na yun nga, dapat may care tayo sa ating mga customer at yung kindness natin ay bukal sa ating loob, yung hindi lang tayo nagpapanggap na kapag kaharap natin si customer is nakangiti tayo ganito ganyan, pero kapag nakatalikod kung ano-ano na yung sasabihin natin. So yun, huwag tayo masyadong plastic. So ayun po, ano pa ba ang lamang ko kay customer? Bukod dun sa lagi tayong may pamalit, yun naman ay basic na para sa akin. And wait lang guys, mag-iisip pa ako. Ayan po mga kasari, meron pa akong ibang naisip. Siguro sa choices, maraming choices, meron lang bumahin guys. Maraming choices, kunwari sa mga biscuit, ayan, sa mga biscuits, snacks, delata, kape, maraming choices, marami silang pagpipilian at hindi sila magsasawa dun sa produkto na palagi nilang pinipili. For example, meron akong champion na Energen, yung chocolate drink. Meron din akong Great Taste Choco, meron akong Milo, meron akong Birch Tree. Meron ako ng lahat na yun, di ba? Chocolate lahat yun. So, maraming choices. Tulad nung isa kong customer, dati binibili niya Champion Energen, ngayon Great Taste Choco na. Kasi nga, nagsasawa din sila. So, pumupunta sila sa mga ibang items. Kaya maganda rin na marami tayong pagpipilian si customer sa ating mga paninda. Yun yung lamang ko guys din kay customer. Ay, kay kakumpetensya natin. Yun din yung isa kong lamang. Kasi ako, nag-e-explore din ako ng mga iba't ibang paninda guys eh. Hindi lang ako nagpo-focus dun sa mga madalas nang bumenta kasi alam ko nga na nagsasawa din yung ating syempre nag-o-observe din tayo sa ating mga paninda at sa ating mga customer. Tapos ayun, nagdagdag ako ng mga ilang kinds ng biscuit. Ito yung mga bago kong dagdag dito. Bingo, Bravo, ayan, Nissin Wafer. Yan, lately ko lang yan dinagdag. Tapos yun sa Dewey Donut, papalit-palit ako ng flavor na tinitinda. Noong nakaraan, last week, yung strawberry, ngayon naman is yung blue. So, ganun guys, para hindi rin nagsasawa yung ating mga customer, hindi tayo paulit-ulit ng mga itinitinda. At yun din siguro yung lamang ko sa aking kakumpetensya. Meron talaga akong ginagawang strategy dito sa tindahan. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa mga shinare ko guys, nagkaroon din kayo ng kaalaman at idea, 'di ba? So, dito ko na rin guys tatapusin mga kasari itong aking vlog for today. I hope ay nag-enjoy nga kayo. Paulit-ulit na ako. Ayan, road to 18k subscribers na po tayo. At kung nanonood po kayo ngayon at hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe dito po sa aking YouTube channel. Ayan po. Bye po mga kasari.